fill our hearts with love. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayong muli sa ating palatuntunang #blessings. Ako po si Bishop Milo Vergara ng Diocese ng Pasig. At muli nating makakasama sa ating panayam si Father June Sanchez, no? At meron po tayong mga bagong kabataang mga guest, no? Father June, pakilala nga natin sila. Sa akin pong kanan, Bishop, ay kasama po natin ang isa sa ating mga seminarian on Regency, si Brother Albert Absalon ng Marereyna ng mga Apostoles Parish, Pinagsama Village, Taguig City. At kasama rin po, no, sa ating pong araw ngayon, sa ating pong episode ay si Jen Castillo. Siya po, Bishop, ay miyembro po ng Lectors and Commentators Ministry ng San Roque Parish sa Pateros. Yes. So, good morning. Tayo'y natutuwa sa kanila, no? Mga sariwang mga mukha. Masasaya. Yes, po. Masaya. Talaga naman yan ang dapat disposition natin. Sabi nga nila, ngayon ay Gaudete Sunday. Yung ating episode ay ating pagninilay tungkol sa tema nitong ikatlong linggo ng Adbyento. Yung salitang Gaudete sa Latin, ibig sabihin niya ay rejoice. Sa Ingles, maggalak. No? Masaya ba kayo? Yes. Very good, ha? Oh. Alam mo, si Jen nagtatakip ng kasi pag masaya, labas ang ngipin, ha? Mapapangiti ka. Ha? Pero magandang pagnilayan talaga, no? Kasi maraming tao sasabihin nila masaya sila. Pero mukhang ibang uri ng saya eh. No? Kasi pwede ka namang maging saya, ikaw ay maglibang, no? Punta ka sa mall, masaya ka, gimmick-gimmick dyan, left and right, yung mga kabataan, di ba? Punta kayo dyan, no? Tapos may party, ngayon, daming mga Christmas gathering, no? Kaya sigurado ako maraming mga program, masaya tayong lahat, no? Pero ito ba yung kasiyahang talagang dapat mensahe? Kasi kung di ako nagkakamali, pag sinabing masaya, pag sinabing ikay magalak, alam natin ang Panginoon Jesucristo nagkatawang tao sa sanlibutan, sa mundong ibabaw, kasi meron siyang ginawa dahil mula kadiliman, nagbigay siya ng liwanag. No? Kasi may karanasan ng kadiliman eh, negatibo. Kaya nagbigay saya, nagbigay galak. No? Kaya ewan ko ba, no? Sinasabi nga sa Biblia, no, sa ating ebanghelyo, no, ang mabuting balita ng Panginoon, no, ay pagbibigay sa mga dukha na hikahos, yung mga may sakit, may kapansanan, yung mga lumpo na palakad, yung mga bulag nakakita, mga bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, no. Yan ang sinasabing saya at galak. Sa akin po, Bishop, nakikita ko, tulad po na yung nabanggit na, no, na yung kasiyahan talaga yung, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, nakikibahagi tayo eh. So, without that grace from God, without that grace from Christ, na of course, pinagandaan natin ang pagdiriwang ng kanyang muling pagsilang, paggunita, sa kanyang muling pagsilang, isa sa mga aspeto at perspektibo, kasi tayo mga Pilipino, kapag tinanong tayo, kumusta ka na? Instant okay lang. At pero yung okay na yon, ang daming question mark doon eh. Ang daming napapaloob doon na mga kaganapan sa buhay. And gusto kong tingnan din yun eh. Ano ba yung ibig sabihin natin ng okay lang? Kasi siguro marahil sa iyo, no, Jen and Albert, di ba? Malimit din natin itong ginagamit. And tulad nga ng ating paksa ngayon, no, yung sinabi na nga ni Bishop kanina, yung kagalakan, no, ano ba yung mga experiences ninyo na tunay nga, nasabi nyo na yung kagalakan yun, yung authentic joy, authentic gaudete, hindi lang siya pansamantala, no? Ano ba yung mga naging karanasan nyo habang naghahanda tayo sa pagdating o pagdiriwang ng pagdating ng Panginoon? Ano ba talaga yung tunay na saya? Ayun, no? Yung tunay na saya. No? Siguro, Albert, ano ba? Ano tunay na saya? Para po sa akin, Bishop, Father, isa experience ko po, ever since na nag-serve po ako sa parish namin, nung hindi pa po ako pumapasok ng seminary, yung simbang gabi po na 9 days po na
pinagpupuyatan, pinagpapaguran po namin. Sakripisyo yan, Sakripisyo po namin, oo. Bishop. Yung mga sakripisyo pong ginagawa namin, hindi po yun, alam niyo po yung parang physical, physical tiresome po. Pero yung sa loob po namin, Father, nandun yung pagkakwentuhan sa, uy, na-late kang nagising. Yung tawanan po, Bishop. Yung ganun po. Kumbaga, parang nadadivert po namin ito into joy. Into, parang nag-enjoy po namin yung pagsiserve po. And in that sense po, nakakapag-prepare po kami na nakikita po namin yung image po na Jesus Christ dun sa mga kasama namin through their sacrifices po. So, yung ganun po. O Jen, ikaw, ano ba ang saya sa'yo? Ano po kasi para sa akin yung saya ay more of simple things but long term siya. Okay. Parang nagbibigay ka ng saya at the same time, hindi lang sila yung masaya, masaya ka din. Ako po kasi working na ako. No? Okay. Bilang bunso din po ako, masarap sa pakiramdam yung naibibigay ko yung tulong na naibigay ng mga magulang ko sa akin. Nung bata pa ako hanggang sa graduate, kahit na hanggang ngayon na nagtatrabaho, gano'n po. Parang yun yung long term na saya na naibigay mo pabalik yung naibigay rin sa'yo na saya. Ganda nun, kasi naalala ko no, pag sinabi mo na, uy, kain tayo, saya. Pag kumain tayo ng eat all you can, di ba? Pero sandali lang yun. Pagkatapos, impacho ko naman. Diba? Tapos, sige, gala tayo, nood tayong sine, no? O kaya, outing tayo. Pagkatapos ng outing, lumipas, tapos na eh. Pero yung sinasabi mo, ibang saya eh. Oo, long term. Kasi, may tawag sa English, lingering eh. Tumatagal. Tsaka yung may ibinabahagi ka. Kaya nga, yung shinare ni Albert tsaka ni Jen, may mga sakripisyong binibigay, hindi iniisip ang sarili, may ibinabahagi at nagdudulot ng galak o saya sa puso o sa kalooban. Yun po yung nakita ko rin sa kanila pong pagbabahagi eh. Yung isa paglilingkod, may sacrifice. Tapos yung kay Jen, yung sharing, may sacrifice. At hindi nakafocus dun sa yung kay Jen, yung ako'y nagbibigay, ako'y nawawalan. Hindi eh. Kumbaga, kapag ikaw ay nagbibigay, tulad ng iyong nabanggit, may tumatanggap eh. At hindi lang sila ang masaya. Sabi mo kanina, no? Masaya ka rin bilang nagbibigay. No, Bishop? Alam mo, totoo yan eh. Kasi yan nga yung sinasabi ko kanina. Yun ang kagalakan ng Diyos. Diba? Siya ang naging tanglaw sa isang mundong balot sa kadiliman. At partikular, yung kadilimang iyon ay yung isang mundong nakababad sa kasalanan, isang mundong nararamdaman ng epekto ng kasalanan, ang karupukan. Tapos, ito nga, kaya yung mga ginawang himala ng Panginoon, yun ang sinasabing good news to the poor and the suffering. At dahil dito, ang nangyari nga, ito yung nagdulot hindi lang ng kagalakan sa Diyos, kundi kagalakan sa mga nakatanggap ng pag-ibig at awa ng Diyos. Parang idudugtong ko lang po, Bishop, no? Talagang parang may mission yung pagdiriwang ng Pasko na binibigay sa atin na makibahagi tayo no, sa ginawa at ginampanan ni Kristo. Kumbaga sa gospel yung light of the world and salt of the earth, no? At marahil ito siguro yung hamon ng Gaudete Sunday, ngayong third week ng ating Adviento, na kung saan maging tayong source din ng joyfulness sa iba. At habang tayo ay nagbibigay ng joy, tayo rin ay nararanasan din natin yung kagalakan na nanggaling sa Panginoon. Magbabalik po tayo sa ating pong palatuntunang #blessings. #blessings.